Here's another story ng buhay namin as a single mom with 2 kids. O diba, single mom na lang kasi marami sa inyong nagsasabi na single mom na ako ngayon. Anyway, sa hindi nakakaalam, yung akin pong Josawa ay nasa Africa, nag-business trip po siya at the same time nag-enjoy, relax. Nga diba, kahit nga nandito siya sa bahay, napaka-busy niya. Kaya nga marami akong nababasa sa comment section na kung ano-ano na lang ang pinagsasabi sa aking asawa na ganito daw, abnormal daw siya, ganito, ganyan. Naintindihan ko naman kayo na concern kayo sa akin. Mga iba, sobra na talaga, below the belt na siya. Ito, ipapaliwanag ko sa hindi mga nakapanood sa aming mga last vlog kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit pupunta yung aking asawa sa Africa. Pa kami kasal that time ay nagplano yung aking asawa na si Mikhail Dudkovsky na magpatayo ng hotel doon sa Africa. Hindi pa nag-COVID yun that time. Sana siyang blueprint para patayuan yung kanyang lupang nabili. Kaya lang guys ay nag-COVID man. Kaya ang lahat ng kanyang pinapangarap ay na-TY. I mean, thank you. Hindi naman talaga totally thank you kasi nga meron pa naman siyang mga lupang ibibinta. Pasensya na kayo kasi ako ay nag-aalaga ng aking edik habang nagtatrabaho dito. Ano nga dahil hindi natuloy yung kanyang hotel ay binibenta niya na yung lupang nabili niya, which is hindi lang isa kundi 2 lupa guys. Isa sa kanyang mga pinagkakitaan, I mean habit niya guys, yung nagtutour guide sila doon sa Africa kasi meron siyang business partner o diba binubunyag ko na yung aming mga ibang sa inyo kasi nga para maintindihan nyo talaga bakit pupunta siya sa Africa. I hope naintindihan nyo yung aking pinaliwanag kahit hindi naman siya direct to the point, at least sana ay nakinig kayo ng mabuti kasi 0 is 0. Hindi nyo naintindihan, ibig sabihin nun ay may problema kayo guys. Hindi kayo nakikinig, ganun. So, proceed na tayo sa aking daily vlog. Update sa aming mga ginagawa dito sa aming bahay. Ano nga pala tayo kay Lily dahil tapos na kaming mag-bis. Ni Matiti, binibihisan ko si Lily tapos diba nagsa-struggle siya. Tapos umiiyak si Lily guys. Kaya kaaway ako ni Matt. Bakit ko daw pinapaiyak si Lily? O tingnan mo, napaka-protected na brother. Ko ba naman itong si Lily ay pinapahirapan pa akong bihisan siya guys. Kung nagtatanong kayo bakit na naman kami naka-white lahat, feel ko lang talaga guys na mag-white kami kasi maganda siyang tingnan. Of course, may pasok si Matiti. Yung araw na to ay nag-asa ko ng tulong sa aming kapitbahay na naman kasi hindi naman maganda yung panahon. Tapos umuulan-ulan, dumidilim. I mean, makulimlim yung langit guys. Yung ula pala. Tapos 2 araw na yung ubot sipo ni Matt. Hopefully ay hindi siya lagnatin. Kaya nga kinakapalan ko na talaga ang dapat kapalan para manghingi ng tulong sa aming kapitbahay. Alam nyo na guys, napakalamig dito. Mas lang naman siya pag magjo-drive ka guys. Pero pag maglalakad, maabutan ka talaga ng 20 to 30 minutes. Actually, yung mga lakang ni Matt ay napaka-cute. Isa pa, napakalakas ng hangin at ang lamig-lamig. Kaya na babalaka ako kay Lily. Alam nyo na, napaka-sensitive nito. Obserbahan ko nga, nagka-ubos po na si Matt, ay binigyan ko siya agad ng kanyang medisina para hindi pa lumala. Of course, as always guys, before ko siya pinapapasok sa school, ay meron talaga kaming bonding moment na magkapi-kapi, saw-saw, ganon. Kung namang meron siyang breakfast, lunch, dinner sa school kasi binayaran yan siya namin guys. But gusto ko pa rin meron kaming kain every morning. Mamaya nga ay nag-doorbell na si Pani Anya yung tutulong sa akin sa pagdala kay Matt doon sa kanyang paaralan. Huli, tatanggapin pa ito si Matiti kasi nga diba hindi tinatanggap pag may ubo at saka sipon, but nilinisan ko naman yung kanyang sipon guys at saka yung ubo hindi pa naman siya to the highest level talaga. Tapos guys, alam nyo, kahit may sakit tong si Matiti, gusto niya pa rin talagang magpasok sa school. Hindi na talaga napaka-energetic nitong si Cordapio guys. Check natin si Lily ko. Gising na ba siya? Hulo! Stilan ba ta, binak? Bakit gumising na ang bebe? Malapit na nga mag-alas 11 guys, ay nag-prepare na kami ni Injay Lily kasi nga guys, magsha-shopping tayo today. Bibili ako ng mga kailanganin namin na wala dito sa bahay kasi gustong-gusto ni Matt kumain ng prutas ngayon. Tapos ngayong mga mag-alas 12 na, tingnan nyo naman yarn. Ang ganda-ganda ng panahon, napaka blue sky. Of course, before tayo rarampa ay magpapasofa muna tayo. I mean, of course, manghilamos din tayo, no? Tapos kung nga mag-skincare ay si Lily na naman yung aking gin-prepare kahit nahirapan ako sa kalisod maglagay sa kanya ng mga damit. Okay lang din naman, successful pa rin naman. Ano talaga yung aming sitwasyon almost everyday, lagi kami nag-aaway ni Lily. Especially, papunta na kami kay Kuya Matt. Iba naman yung inaaway ko dahil wala na si Tata. Ngayon, si Lily na naman at saka si Matt. Pansin ko lang na every time na lumalabas ako sa bahay, nababawasan talaga yung aking mga stress sa buhay. King tulong talaga yung paglalakad-lakad ko at pagtingin-tingin ng mga charis. Din talaga pag makikita ka ng ibang tao, yung hindi ka lang nagmumukmuk sa loob ng bahay. So, isa pa, dito lang biya kami sa bahay
bahay lagi. Kaya mas maganda talaga na lumalabas-labas din ako. Kaya masaya na rin ako na ako yung tagahatid kay Matt. Alala ko lang talaga yung magkakasakit kaming tatlo. Yun lang talaga. Pero kung walang magkasakit ay okay lang talaga ako everyday lalabas. Ating destination pala ngayon ay pupunta tayo sa malaking shop. And maglalakad tayo ng half hour to 40 minutes. Of course, pinajojo ko na tong si Inzayon in case na matagalan kami dito ay hindi niya ako iiyakan sa shop. Yun naman ang yung shop nila dito na sa aming pupuntahan ay wala silang chair guys na pwede kang maglingkod. Pwede mong upuan tapos magpajojo ka ng iyong anak. Walay. Tingko nga sa shop guys ay nagtaka ako ang daming tao ngayon na nag-grocery. Of course, isa lang yung cashier kaya lahat kami nakapila sa isang cashier. Tapos nagrereklamo na yung mga customer bakit isa lang daw yung available na cashier. Hindi ko na dinamihan yung aking binili. Konti lang kasi para makalinya ako agad kasi aron ako guys. Yung nasa grocery ka tapos nafe-feel mo na nag-LBM ka. My goodness, wala pa naman silang CR. Nang lumabas ako guys, nakita ako ng isang shop na wala yung aking kalibangon. Dahil nawala yung aking pag-CR, I mean pagtatae, ay pumasok na rin ako dito na malapit na yung Christmas. Bibili tayo ng costume ni Lily. Of course, kay Matt kung mayroon tayong makita. Guys, si Lily lang talaga yung aking nabilhan. Ito yung kanyang mga utensils. Pero isa talaga to sa aking pinunta dito. Ito talaga yung dahilan. Yung gusto kong bumili ng para sa kanyang mga pagkain, ganun. Isa lang naman kami dyan sa loob ng shop. Tapos ay nagbayad na rin kami. Of course, hindi ko yan ninakaw. Ayaw kong ma-post yung aking mukha at sasabihin nila, Jerlyn, dakawatan, charis. First guys, malapit tayong Christmas. Mag-vlogmas na naman tayo next month. Magic, nandito na tayo Pita kami sa bahay guys. 2 minutes na lang at makakarating na tayo sa ating paroroonan. Una ko nga tong pinang-grocery namin para hindi na ako mahirapan si Lily at saka yung stroller na lang yung ilas ko. Dahil nga malapit na naman yung oras na kukunin natin si Matiti. Magpapahinga lang tayo konti at aalis din tayo agad-agad mamaya. Before natin susunduin si Matiti ay kakain muna kami ni Lily of course para meron tayong malakas na resistensya. Sa pa excited na akong gamitin yung mga utensils ni Lily na bago kong bili. Ginawa ko pagdating ko sa bahay ay sterilize ko na yung aking nabili and of course sinugasan ko rin no. Kain ko na rin tong si Inzayon. Nilhan ko nga rin pala si Matt ng toothbrush na 3 to 5 years old and then yung kanyang toothpaste and then ito yung ikalawang bowl ni Lily and blueberries which is favorite yan ni Matiti and then yung mga sanina ni Lily guys na binili ko costume. Ito lang yung dalawa lang ata yung nabili ko or isa. Kasi nga set yan siya guys. O diba? Parang so 9 months pa guys para naman fit sa kanya yung kanyang Christmas. First Christmas niya kaya. Patsik Soreta si Inzayon. Ito na nga yung ikalawang bowl na nabili ko and then yung ayan, baso ni Lily. Nga akong nabili na baso, hindi niya rin naman ginagamit. Ewan ko na, bago pa siguro siya. Tapos nga namin kumain, ay nilinisan ko na rin yung, nilagay ko na sa aming dishwasher yung aming mga hugasan. Ay, hindi ko talaga feel ngayon na maghuhugas ng mga plato. And after ng konting-konting linis doon sa kusina, ay niready ko na rin tong si Inzayon at heto na nga, papunta na tayo sa school ni Matiti. Other outfit na naman at labas-labas na naman. Hopefully, ay hindi talaga kami magkasakit nito kasi, Hindi na lang kaming lumalabas, guys. Kaya rin kasi ako manghingi ng tulong sa kay Pani Anya everyday guys. Siya na nga yung nag-drop kay Matt, siya pa yung mag-pick up. Gusto ko pag siya yung nag-pick up, ako yung mag-drop sa kay Matt. Like tulungan guys ba, hindi lang siya lang lahat, baka alam nyo na. Moingon siya nga. Nagsalig na lang niya ako. Anyway, nandito na tayo sa school ni Matiti. I'm so excited. Ano yung sasabihin ng teacher. So guys, sad to say, yung mga teacher dito, hindi gaya sa unang school ni Matt na nagsasabi talaga sila ng feedback. Ito, kay binibigay lang nila si Matt. Tapos wala na silang sinasabi. Like, si Matt nanununtok, nangangagat, nanunulak. Hindi gaya dati sa ano ba. I think hindi sila nag-i-English. Pero pag si Mihaw, kay nagsasabi naman na Matt is doing well, ganun. Mama. Okay. What? What? Speak. Mama, show. Faster na we go. Hey. Say Mama, I'm ready. Mama, I'm ready. Okay, let's go. Tell your sister we go. We go sister. Surprise.